What is up guys? Kim nga pala. So ngayong gabi pag-uusapan natin tungkol sa mga credit cards. So let's go. So bago simulan yung topic. So ano nga ba ang credit card? So sa basis, ito yung pangkaraniwang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Kumbaga, ito na yung way natin ng pagbili ng mga bagay. Like sa mga mall, usong-uso na yung mga credit cards. So, sa tanong mo, kung ano yung mga strategies na ginagamit ng mga malalaking kumpanya, meron niyang dalawang elements eh. So, ang una is yung customer intimacy. So, dito, papasok yung mga companies na malalaki, bumubuo sila ng pang mga long-term relationship with customers. So, kagaya na sinabi ko kanina, nagkakaroon sila ng mga points, which is nagagamit nila yung points na yun, mare-return into cash. So, magagamit uli nila pang-pay o pang-purchase ng kung anong mga gusto nilang bagay. Talagang mga damit, di ba? So, sa ganitong habit, napapataas yung tiwala ng mga customers dun sa isang credit card companies. So, sa role naman ng information system, siguro, nagkakaroon sila ng data collection. Data collection and storage. Paano ko nasabi? Every transaction made with a credit card generates data. So, kung pumunta ka ng mga mall, and then doon ka nag-purchase ng isang item, malolocate doon kung saan lugar mo ginamit yung credit card mo, merchant type, kung saan mo siya binili, yung purchase amount, and then yung oras kung kailan mo siya binili. Padalawang tanong mo, what are the business benefits of analyzing customer purchase data and constructing behavioral profiles? So, doon nga sa tanong mo, para sa akin personally, nagkakaroon siya ng personalized marketing. So, kumbaga, nai-inhibit niya yung behavioral profile na dito naman, yung mga companies, nagkakaroon sila ng target offers based dun sa binilin o yung interest na meron yung isang customer. So, example, yung isang customer na madalas kumakain sa labas, nagkakaroon siya ng restaurant cashback offers mula dun sa credit cards, which is malaking bagay na yun, lalo na kung palagi kang kumakain. Siyempre, magkakaroon ka ng additional cashback offers. O, diba? So, second thing is nagkakaroon siya ng increased revenue. So, pag yung mga kumpanya, nauunawaan nila yung mga customers, yung spending behavior nila, nagkakaroon sila ng encourage para kumuha pa ng panibagong card. Are these Last na ba yan? oh, Last na yan, are these practices by credit card companies ethical? Are they an invasion of privacy? Why or why not? So, maganda yung question, pero para sa akin, it goes both way. So, alamin muna natin yung isa, yung pagiging ethical niya. So, sa pagiging ethical niya, na-improve niya yung customer service ng isang kumpanya. Kumbaga, sa pag-analysis mo sa isang data na meron yung isang customer, mas nauunawaan mo yung kanilang mga hinaing, mas nabibigyan mo sila ng isang solusyon sa problema na like yung pag-spend ng money. You get me right? Then, sa fraud protection, ito yung pinakamahalaga. Namo-monitor nila yung bawat transaction mo, which is kapag merong unauthorized o hindi mo alam na nabili mo, pwede mo silang tawagan sa customer service, then mabibigyan sila ng action agad-agad. So, ito naman, para sa akin, yung unethical para sa kanya sa isang kumpanya ng credit card. So, alam naman natin, mahalaga yung privacy natin, lahat. So, more and more on, pag ikaw nag-spend, matatrack nila, mamamonitor nila kung ano yung in-spend mo, kung saan lugar yon. Siyempre, if you are the one person who is big enough or malaking tao ka, you know what I mean, mas prone ka sa mga incidents, sa mga threat. So, dun, nababypass yung privacy mo. And then, lack of transparency rin siguro. Dahil, karamihan sa mga customer naman is, hindi alam na yung data na, bawat ginagawa nila sa credit card is monitored by a system. So, dito, pag lack of transparency, hindi nila malalaman, wala silang magagawa kasi yun na. So much for that. Be wise on using your credit card. Yun lang.